Ngayon pong umaga, tayo po dadako sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ni Job. Ngayon po ay tingnan natin. Si Job ay isang tatay. Amen? Ngayon po ay araw ng mga tatay. So tingnan po natin, sino si Job bilang tatay? Na, ano ang kanyang obligasyon sa pamilya? Ano ang kanyang responsibilidad na sa kanyang sambahayan? Glory to God. Sabi po dito, Job chapter 1. Hallelujah. There once was a man named Job. Hallelujah. Sundan niyo lamang dyan sa screen who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. Hallelujah. He feared God and stayed away from evil. Hallelujah. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 12,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 team of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He was, in fact, the richest person in that entire area. Hallelujah. Glory to God. Sabi dyan, he was the greatest man among all the people of the East. No? Hallelujah. So yan si Job. No? Malimit na atin pong pag-aralan, marinig, at ginagawa nating halimbawa ang buhay ni Job para i-challenge sa mga tao pagdating sa maraming problema. Pero higit sa lahat, mga minamahal, si Job ang isang taong makikitaan natin ng isang katangian o mga katangian na dapat at nararapat na makita sa ating kalagayan bilang mga tatay o sa mga tatay ng ating tahanan. Hallelujah. Diba? Bagamat hindi pari-parihas ang ating kalagayan, at tandaan natin, hindi pari-parihas ang mga tatay. Amen? Mapalad ka kung ang tatay mo ay mabait. Andyan pa kayo? Hallelujah. At ako'y naniniwala naman, lahat ng tatay ay may kabaitan na natitira sa puso. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang tao nilikha ng Diyos, nakalarawan ng Diyos.
Hallelujah. Si Job ay magandang example, no? Pagdating sa tinatawag na pananampalataya. Hallelujah. Sa tempo natin, ang halimbawa na makita natin o katangian mayroon si Job. Sabi ng Bible, no? Sa verse 1, ang unang katangian dyan, sabi ng Bible, ni Job ay yung salitang blameless. Hallelujah. Sabi dyan, he was blameless. Sabihin, walang kapintasan. Galing ano? Hallelujah. Walang maipintas ang ibang tao sa kanya bilang tatay. So, ibig sabihin, talagang ipinapakita ni Job na kumbaga, sa kanyang buhay at pamumuhay, ang isang mabuting ama. Hallelujah. Tandaan po natin mga minamahal, at yan mismo ay pinatunayan ni Yahweh, ng Diyos. Amen. Na si Job ay isang taong hindi nagkakasala. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Yahweh, wala siyang katulad eh. So ibig sabihin, kahit anong gawin natin, hindi natin mapantayan. Kung ano yung katangian mayroon si Job. Ngayon, hindi naman natin pinag-aaralan ang buhay niya para maging katulad natin siya. Ibig sabihin, magkaroon lamang tayo, kahit maliit na porsyento ng pagiging blameless ni Job, sapat na yon. Amen. Kahit hindi na 100%, na maging blameless tayo. Hallelujah. Sa harap ng atin pong Panginoon. Kahit maliit na porsyento lang. Pwede naman natin dagdagan eh. Amen? Pwede naman tayo magpakabuti eh. Amin ba mga tatay? Kaya natin gawin na maging mabuting ama, maging mabuting tatay, at siyempre, maging mabuting asawa. Sige nga, palakpak nga yung mga tatay. Kapag ko tatay. Ilan lang kaming tatay eh. Pati si Jerkel, naging tatay tuloy. Hallelujah. Diba? Glory, glory to God. Kaya nga, this man was blameless. Glory, glory to God. Isang katangian na masabi natin na talagang pambihira. Amen? Pambihirang tatay. Glory, glory to God. Sabi dito sa Tagalog, ang pangalan niya, Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz, mabuti siyang tao. Yan. Ganun lang kababaw, no?
blameless, mabuting tao. Di ba? Madali lang eh. Mahirap ba magpakabuti? Ibig sabihin, pag mabuti kang tao, ginagawa mo kung ano yung nararapat. Ginagawa mo kung ano yung tama. Amin po ba? Ha? At yung mga bagay na mabuti, inilagay na ni Lord yan sa puso natin Amen. Ha? Nandiyan na yan. Inilagay na ng Diyos ang kabutihan sa puso ng bawat sa atin. Ha? So, madali, hindi mahirap maging mabuting tao, lalo na maging mabuting tatay. Hallelujah. Hindi natin sinasabi ang bagay nito para masabi na kaagad perfecto tayo. Sa totoo mga minamahal, wala namang perfecto Amen? Sa mga bata, sa mga anak na nandito, maaring mataas ang ating expectation sa ating mga tatay. So, kung ganon, ang atin pong inaasahan sa kanila, di ba, ibinibigay natin, marapat lamang ibigay natin yung ganap na pagrespeto natin sa kanila. Amen? Amen. I-honor natin, bigyan natin ng honor at parangal ang ating mga tatay. Kahit sa maliit na bagay lang Hallelujah. Kahit sa maliit na bagay. Bakit? Sabi nga, ang ating mga tatay, hindi pari-parihas. O mga tatay natin, hindi yan pari-parihas At hindi natin pwedeng ikumpara yung ating tatay sa ibang tatay. Ang importante, may tatay ka. Bakit? Iba nga, walang tatay Diba? May mga anak na walang tatay. Ngayon, kung ikaw ay may tatay, hallelujah, kapatid, mga bata, kabataan, yun yung pagkakataon na bibigay sa ni Lord na ibigay mo yung the best mo na pagpapahalaga sa tatay na mayroon ka. Amen? Hallelujah. Diba? So, si Job ay isang mabuting tao at mabuting tatay. Ano po? Ang isang mabuting tatay na ginagawa niya ang lahat para sa pamilya. Kumbaga, kahit mahirap ang trabaho, ginagawa niya. Bakit? Para sa pamilya. At yun yung paraan na ginagawa niya para ipakita na siya'y mabuting ama. Ginagawa niya ang mga bagay na mahirap para hindi ipakita siya'y perfectong tatay. Pero isang mabuting tatay. Amen po ba? Yan bang tatay natin? Ay, yan ang tatay ko. Diba? Tatay ko yan. Hello? Mayroon ba dito mga anak, kinakahiyan ka ng tatay? Saan tatay mo? Hindi masabi, ay, tatay ko ito Hallelujah. Dapat ipagmalaki natin. Amen. Mga anak, ipagmalaki nyo ang inyong tatay. Hello? Ay, tatay ko ito Huwag natin ikahiya ang ating tatay. Huwag natin ikahiya ang ating nanay at ang ating mga magulang.
Na? Kailangang i-honor natin sila. Amen? I-honor natin. Igalang natin. Sundin natin. Diba? Pag in-honor mo, dapat sundin mo. Yun ang pamantayan ng Biblia. So si Job, ang katangian niya, he is blameless. Siya'y mabuting tao. Diba? Kaya nga, kayang-kaya natin gawin na magpakabuti. Diba? Bakit? No? Pinili ni Job na siya'y maging mabuting tao eh. Amen? Ang pagiging mabuti, pinipili yan. No? Hallelujah. Hindi man madali, pero kayang-kaya natin maging mabuting tao. Bakit? No? Kasi alam natin na tayo'y tinawag ng Diyos. Pinili tayo ng atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. At naririnig natin ang salita ng Diyos at ang salita ng Panginoon. Ito'y paraan para tayo po ay maging mabuti. Hallelujah. Glory, glory to God. So, He is blameless. Ano po? Ano pang sabi dyan? Hallelujah. Siya'y mabuting tao, malinis ang kanyang pamumuhay. Pangalawang katangian ni Job bilang tatay, malinis ang kanyang pamumuhay. Hallelujah. Siyempre sa panahon ni Job, wala pang ibang libangan ang tao noong unang panahon. Wala pang internet noon eh. Wala pang internet, wala pang cellphone noong araw. So, kumbaga, si Job, ang trabaho niya, puro maghanap buhay para sa pamilya at ang Diyos. Yan ang priority niya sa buhay. Si Yahweh at pamilya. Maliban doon, wala nang iba. Kaya masabi natin at masabi sa Biblia na talaga si Job ay isang taong mabuting tao at malinis ang kanyang pamumuhay sa harap ng ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Malinis ang pamumuhay. Malaki ang kaugnayan nito sa atin pong kaligtasan. Amen? Ang malinis na pamumuhay. Diba? Bakit? Dito tayo sukatin ng Diyos eh. Paano tayo mamuhay bilang mananampalataya? Hallelujah. Kaya nga, sabi mo kanina, hindi man 100%. Kundi magkaroon lamang tayo ng ilang porsyento na katangian ng katulad ni Job. Kapatid, mga minamahal, yung maliit na yan, pwede nating dagdagan ng dagdagan hanggang sa tayo, mga minamahal, ay maging ganap ang ating buhay bilang mga tatay at bilang mga ama ng ating pamilya. Hallelujah. At tayo po'y maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Diba? Gusto natin yon. Yan ang pangarap natin. Na tayo po ay maging mabuting halimbawang ama, maging mabuting halimbawang asawa, lalo na sa pananampalataya natin sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ano pang katangian mayroon si Job? Sabi ng Biblia, bukod sa malinis ang kanyang pamumuhay, sabi dito, may takot siya sa Diyos. Yun yung matindi.
No? At pag yun ang nawawala sa isang tao, mawala yung takot natin sa Panginoon. Hallelujah. Lahat yung dalawang nauna na katangian natin, mawawala po yun. Bakit? Ay wala kang takot sa Diyos eh. No? Magkaroon ba tayo ng malinis, maging mabuti ba tayong tao at malinis ba yung ating pamumuhay kung wala kang takot sa Diyos? Hindi natin magawa ang mga bagay na ito. Hindi tayo makapamuhay na may kabutihan bilang tao kung wala tayong takot sa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. At tayo'y tinawag ng ating pong Panginoon. Hindi lamang tayo ginawa ng Diyos bilang mga tao at tawaging makadiyos na tao, kundi tayo ay tinawag ng ating pong Panginoon na mga anak niya at mga tao na may takot at ganap na pagkatakot sa Diyos. Amen? Iba yung makadiyos at may takot sa Diyos. Diba? Kasi ang maraming mga tao, maka-Diyos, no? Gumagawa ng mabuti. No? Tapat sa paglilingkod kasi nga maka-Diyos eh. Pero kalimitan ang isang taong maka-Diyos, mga minamahal, ay gumagawa lamang para makita ng iba. Para mapapurihan ng ibang tao. Diba? Ngunit ang isang taong may takot sa Diyos, sa loob at sa labas man ng iglesia, ipinamumuhay natin ang pagiging anak ng Diyos. Amin po ba? Hallelujah. Kaya nga, makita po natin mga minamahal, na He was blameless, upright. Hallelujah. And he feared God. Tanda po natin ang katangian ni Job. At yan, ang pangatlong katangian niya, ang importante na higit na ma-develop sa puso natin bilang mga ama at bilang mga tatay ng ating sambahayan. Amen? Bakit? Kasi nga, ang pagpapala ng ating Panginoon, ang bendisyon lagi ng Diyos, ay laging ibinibigay ang karapatan sa tatay. Diba? Kaya nga, tayo'y head of the family. Diba? Pag ang haligi ng tahanan ay nabuwal, sa tingin nyo, tiyan po natin mga minamahal, kalimitan at karamihan, pag nawala ang haligi ng tahanan, ano nangyayari sa pamilya? Ano nangyayari sa mga anak? May kanya-kanyang direksyon. At kalimitan na naobserba natin, kita natin, napapariwara ang buhay. Bakit? Wala yung haligi. Ang bahay man, ang isang gusali, ang isang tahanan na walang haligi. Sige nga. Tatayo kaya ng matibay? Tatayo din dyan ng walang haligi, pero matibay kaya? Matatag kaya ang isang tahanan na walang haligi? Kaya nga, importante mga minamahal na ang ating patibayan ay yung haligi. Kaya nga kung mayroong matibay at matatag ang pananampalataya sa loob ng pamilya, dapat yung tatay. Amen? Dapat yung tatay. Pero titibay ba yan kung wala kayo? Diba? Diba sa bahay may haligi. May mga suporta yan eh.
Hallelujah. May mga suporta yan. At ang magsusupport doon sa haligi na yon ay yung asawa, yung mga anak. Diba? Hallelujah. At ako'y naniwala, magiging matatag at matibay ang isang tahanan. Kung nagsusuportahan. Amen? Kailangan natin support Suportahan natin ang ating mga tatay. Amen? Alalayan din natin sila. Bakit? Malaki ang posibilidad na mabuwal sila. O mabuwal kami. Kasama ako doon Nandiyan pa kayo? Diba? Siyempre pag nabuwal ang haligi ng tahanan, buwal tayo lahat. Amin po ba? Masisira ang pamilya. Bakit? Mahina ang suporta para tumibay ang isang haligi. Nandyan pa kayo? Amen? Hallelujah. Kaya nga, importante na ma-develop sa puso at sa buhay at pagkatao ng ating mga tatay ay ang pagkatakot sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pagkatakot sa Diyos. Hallelujah. Nung nabubuhay pa tatay namin, at tatay namin sobrang bait. Hindi man lang nag-iimik. Hindi ka makarinig sa kanya na, ay mga anak, ganito kayo ha, huwag kayo man lamang ng kapwa. Yung makarinig ka na ikaw ay payuhan, makarinig ka ng payo ng isang tatay, wala po yun. Ay siyempre, hindi naman namin kinagisnan sa pamilya. Pero masabi namin, mabait ang tatay namin. Nag-aaral na ako sa Bible School Pag pumunta ng audio ang tatay namin, bababa ng Bible School yun, bigyan ako ng allowance Diba? Kahit tatay namin di nagsisimba, sinuportahan niya ako sa Bible School Pero isang bagay na nakita po namin, nakita ko sa tatay namin. Kumbaga, ipinapakita niya sa amin ng mga anak kung paano maging mabuting tao. Nandiyan pa kayo? Paano maging mabuting tao? Bagamat hindi siya nagsasalita, hindi siya nagturo sa amin na, ay, huwag kayong magnakaw, huwag kayong kumuha ng hindi inyo. Kasi hindi naman niya alam yun Ibig kong sabihin, hindi niya nabasa sa Biblia yung mga kautusan ng Panginoon. Pero, pagdating sa pamumuhay bilang isang tao at mabuting tao, ginagawa niya yung isang normal na buhay bilang isang mabuting tao. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ngayon, siyempre sa atin, na naging bukas tayo, na born again tayo, nakilala natin ang ating pong Panginoon. Ibig sabihin, lumalawak na yung karunungan at kaalaman natin. Kapatid, mga minamahal, kung dumati ang panahon na tayo ay magkapamilya, mga kabataang lalaki at magkaasawa kayo at magkaanak, ituro nyo ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Amen. Turuan natin ating pamilya
ang ating mga anak, lalo na ng salita ng ating pong Panginoon, sapagat ito ang nagtuturo paano maging mabuting tao. Hallelujah. At maging karapat-dapat ang buhay nila sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So, si Job ay isang taong may takot sa Diyos. No? Ano po? At sabi po dyan, no? Hallelujah. Sabi dito, at hindi gumagawa ng masama. Siyempre, pagka isang tao may takot sa Diyos, alam niya kung ano ang masama at mabuti. Amen? Alam natin yon. Alam ng bawat sa atin kung ano ang tama at mali. Ano ang mabuti at masama. Lahat ng tao alam yan eh. So, anong ginagawa ni Job? Sabi sa ibang sala ng Biblia, siya ay tumatalikod, lumalayo sa kasamaan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sa nakita po natin, dahil sa katangian na mayroon si Job, ano ang nangyari? Higit na pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay. Amen po ba? Tayo nandito tayo sa mundo. Gumagawa tayo ng mabuti. At matuwid. Nagtatrabaho tayo ng patas. Hangad lang naman talaga natin. Maging maayos ang buhay natin eh. Amen? Diba? Kaya tayo nagtatrabaho, nagsisikap tayo kasi gusto natin maging maayos ang ating buhay at kalagayan ng ating pamilya. Si Job, ganoon din. Kaya makikita po natin, mga minamahal, isa sa katangian na mayroon si Job, bukod sa espiritual na katangian niya, hallelujah, si Job ay isang taong napakasipag. Amen po ba? Isang taong napakasipag. Isipin natin, mga minamahal, no? Ang alagang hayop ni Job ay napakarami. Hallelujah. Sabi ng Bible, $7,000, na? Ang tupa niya ay 7,000. 3,000 ang kamilyo. 1,000 ang baka. 500 ang inahing asno. Hallelujah. 500 ang inahing asno. Marami siyang alila o katulong. At yung mga katulong niya ay doon na nanganak sa kanyang tahanan. So nakita po natin, kaya nga, sabi ng Bible, wala siyang katulad eh. No? He was the greatest man among all. No? Bakit? Kilala si Job sa kanyang lugar at sa kanyang kapanahunan. No? At dahil sa kanyang katangian, siya'y ganap na pinagpala ng atin pong Panginoon at binigyan ng magandang buhay ng Diyos. Amen? Amen. Diba? Totoo naman eh. Kahit sa literal na pamumuhay, pag masipag ka, nalang buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, magpasalamat kayo sa Panginoon pag ang tatay nyo ay masipag. Amen. Pag masipag tatay nyo, yun ay kayamanan nyo na. Pero kung ang tatay nyo ay paupo-upo lang at walang ginagawa,
pakuya-kuya-kuy lang, ay gutom abutin nyo. Diba? Hallelujah. Nakita na gano'n, tatay na walang ginawa mula umaga hanggang hapon, kundi mag-inom, maglasing. Mayroon ganyan eh. No? Sa aming lahi, mayroon din ganyan. Lulo namin eh. No? Mula umaga hanggang hapon. Pagdating ng gabi yun, sige pa rin. Pero mo yan, alas 9 ng umaga akyat sa niyog, kuha ng tuba, inom na sa dun. No? Pagbaba nun, magdadala ng tuba sa bahay, inom uli siya. Pagdating ng hapon-hapon, inom uli. Hanggang sa gabi, ay bata pa ako, di ako nakatira sa kanila. Inom siya mag-isa. Sige, sinalita ng lulo namin. Nakausap yung lula namin ibingi. Di ba sayong? Oo. Sabi ng lula namin. Oo. Di ba sayong? Ay sayong yung si Rosario yung lula namin eh. Pag hindi magsagot ng maayos yung lula namin, mag-away na sila ngayon. Ay lasing na eh. Ha? Siyempre, paglasing ng tao, wala na ka nang marinig na maayos sa salita. Ha? Hallelujah. Puro na pagmumura ang marinig mo. Kapatid, mga minamahal, kung mayroon mang ganong lahi sa atin, huwag natin gayahin yun. Amen? Walang kinabukasan tayo sa ganong lahi. Pero, siyempre, bahagi ng ating buhay yun eh. Diba? Hindi natin maikakaila, bahagi pa rin ng buhay natin. Pero kung tayo'y tinawag ng Diyos, baguhin natin. Amen. Amen. Hallelujah. So, kung ano man yung ating kinalakihan na pamilya, na ngayon, na tayo nakakilala sa Panginoon, sa ating panahon, baguhin natin yung sistema at pamamalakad sa ating pamilya. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, si Job, ginawa niya ang lahat para maging maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Ito po natin. Diba? Sabi ng Bible, mayroon siyang 7 anak na mga lalaki at 3 magagandang babae. Dahil sa maayos at maganda ang kalagayan nila, ang buhay nila, ano sabi ng Bible? Araw-araw nagpipiesta ang kanyang mga anak. Hallelujah. Araw-araw nagpipiesta. No? Maghahanda yung panganay, imbitahan yung 3 nilang kapatid na mga dalaga, at magpipiesta sila, magkainan sila, magkasiyahan sila. Kapatid, yun ang malungkot doon. Yan ang malungkot. Nakatotohanan. Pagka ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay hindi na pahalagahan ng mga anak, isang idlap, mawawala yan. Andyan pa kayo? Si Job nagpakatapat sa Diyos. Tinatanong, kasama ba na nagpakatapat yung kanyang mga anak? Sa tingin ko, hindi. Kaya nga, dumating ang pagkakataon, sinubok ng Diyos ang katapatan at katatagan ni Job. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, minsan ganon ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kasi pwedeng nga tayong ilihis eh. Pwede nga tayong mawala sa Panginoon pagka marami tayong pera, maunlad ang ating buhay.
Ang sabi ni Pastor Sonyo, napanood namin yung video kanina nung siya yung nagsalita doon sa Kapitolyo, sa ginanap na revival worship. Ano po? Sabi niya, aminado ako eh. Maganda ng buhay namin. Pinagkatiwalaan sila ni Lord ng maraming pera. At sabi niya, hindi na libong binibilang namin, milyon na nga eh. Ang pinag-uusapan. Mayroon siya mga sakyan. Sila na ang asiwa ng hotel. Pero ano po, ang ginawa ng Diyos. Kasi alam niyo, nagbibigay ng pride sa tao yan. Kaya sabi nga daw minsan ng mga pastor, nahanap ka baga namin, parang hindi ka na namin maabot. Kasi tingnan ng tao sa kanya, masyado nang mataas. Pero ginagawa ng Diyos minsan, pagka masyado nang mataas, ibababa din tayo ng Diyos. Para ma-realize natin na sa buhay na mayroon tayo, hindi pera ang solusyon para maging mabuting tao. Nandyan pa kayo? Para maging mabuting pastor. Alam mo maganda kay Pastor Sonyo, marunong siya umamin at umako kung ano ang kanyang kakulangan sa Diyos. Nandyan pa kayo? Amen! Yan ang pastor. Amen po ba? Kaya nga sabi niya minsan, kwentuhan namin, siyempre nakasakay sa magandang sakyan. Sabi niya, parang nag-iibang damdamin ko pagka nakasakay ko sa magandang sakyan eh. Isipin niyo yun? Kaya nga minsan iisip natin, humingi tayo kay Lord ng maalwang buhay, ng kayamanan, mag-ingat-ingat din tayo. Baka pag nandun na tayo eh, pakiramdam natin, pa hindi na tayo nakaapak sa lupa. Diba? Kaya nga sabi ni Pastor eh, alam ginawa ng Diyos, dahil si Pastor sa sakyan niya, nakasalubong ng mangyan eh. Isang idlap lang eh. Naibangga niya yung magandang sakyan niya sa barandilya ng tulay. Oh. Diba? Minsan, hinahayaan ng Diyos yun na mangyari para makita natin ang ating kalagayan. Oo nga, may pera, pero saan ang ating puso sa paglilingkod sa Panginoon? Diba? Kaya nga, tuwang-tuwa si Pastor nung marinig niya yung mensahe doon sa gawain na tayo pala, ang ating kalagayan bilang Kristiyano ay parang kawayan. Parang kawayan. Nakita na kayo ng kawayan? Sinong hindi pa? Sino hindi pa? Ang kawayan, noong unang panahon, yan ay ginagawang alulod. Galing doon sa bukal, alulod ng tubig. At doon umiigib ang mga tao. Ang tubig ay naglalarawan ng buhay. Para madala yung tubig doon sa mga bahayan at mapakinabangan ng tao, ginagamitan ng alulod.
Kaya ang alulod ay tagadala ng buhay. Amen? Amen. Tagahatid ng buhay at magkaroon ng buhay yung iba. Diba? Pag walang tubig, paano tayo mabuhay? Amen? Kaya nung araw, mahalaga po yung mga alulod na yan. At marami sa amin ganyan. No? Pula doon sa bukal, lalagyan ng alulod, dugtog-dugtong na kawayan. At doon kami umigib. Oo nga naman. At ang kawayan, bago gawing alulod yan, tinatanggalan ng buko, tinatanggalan ng yung magaspang na bahagi ng balat, pinapakinis. Ganyan din sa buhay natin. Inaalis ng Diyos ang mga pangit sa buhay natin. Amen. Pangit na ugali, pangit na kaisipan, na inaalis ng Diyos yung pride natin para tayo'y maging kapaki-pakinabang sa iba. Amen po ba? Nang sa gayon ay makapaghatid tayo ng buhay para sa iba. Ibig sabihin, maligtas din ang ibang tao sa pamagitan natin. Amen po ba? Hallelujah! Kapatid, si Job, isang taong mabuti, malinis ang pamumuhay, may takot sa Diyos. Pero dumating ang panahon, sinubok ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Hallelujah! Namatay ang kanyang 10 anak sa isang idlap lang. Nawala ang kanyang kayamanan. Kapatid, mga minamahal, at sa kahuli-hulihan, ano ang sabi ng Biblia? Hindi pa rin nagbago si Job. No? Kaya nga, sabi ni Satanas, pagbalik ni Satanas sa Panginoon, no? Nakiusap siya, no? Sa atin pong Panginoon o kay Yahweh. Na kung hayaan ng Diyos na mawala kay Job ang lahat ng bagay, no? At sirain ni Satanas ang kanyang katawan, ay maari sa isip ni Satanas ay sumpain na ni Job ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hinayaan ng Panginoon, sige, gawin mo, huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Kaya nga, bumalik sa lupa Satanas. No? Ang ginawa niya, pinagbukol-bukol ang katawan ni Job. No? Mula ulo hanggang talampakan. Hallelujah. Kaya si Job, araw-araw, wala siyang ginawa kundi magkamot ng kanyang sugat, ng kanyang mga bukol sa kanyang katawan. Kapatid, mga minamahal, kung ang tatay niyo ay bukol-bukol, ano pa kaya? Pahalagahan niyo pa kaya kami? Kung bukol-bukol ang aming katawan, ang aming balat, no? May mga anak pa kaya na titingin sa amin at magsasabi, Tay, kape ka na. Tay, anong gusto mo? Bilang kita ng pizza. No? Kung bukol-bukol kaya katulad ni Job, ang kalagayan namin. Ganun kayang gawin nyo? Nandiyan pa kayo? Bilan nyo kaya kami ng gusto na ipagkain? Si Job, na nakita ng asawa niya, na para bagang wala ng pag-asa at wala ng pakinabang, ang sabi ng kaya asawa, Job, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Ay, huwag niyo naman gawin sa amin yan. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang importante sa pamilya, kung ganun man ang kalagayan, ganun man mangyari, huwag nating pabayaan ang ating mga tatay. Huwag nating pabayaan ang ating mga nanay. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi nagkasala si Job
At kailanman hindi niya sinisi ang Diyos sa mga bagay na nangyari sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Ang tugon niya sa kanyang asawa, bakit? Mabuti lang baga ang iyong tanggapin at pasalamatan sa Diyos? Hallelujah. Kaya nga hindi nagkasala si Job sa Diyos eh. Bakit? Kahit sa anong kalagayan, pinapasalamatan pa rin niya at pinapupurihan ang Diyos na kanyang nakilala. Amen? Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, isa sa napagandang katangian ni Job, mayroon siyang determinasyon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? Dumaan siya sa napakahigpit at napakahirap na problema at pagsubok sa buhay. Pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkasala sa salita man at sa kanyang gawa. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Sa huling bahagi ng kanyang buhay, higit na pinagpala ng Diyos ang buhay ni Job. Amen? Amen. Hallelujah. Yung nawala niyang 10 anak, ibinalik ng Diyos. Diba? Nagkaanak pa siya ng 10. Hallelujah. Ha? Nagkaanak pa siya ng 10. Sabi ng Bible, magaganda at mga gwapo din. Kung gaano kagwapo noon, yung unang mga anak ng 10 na nawala, ganon din. Higit pa siguro. Kaganda at kagwapo ang kanya mga anak. Kapatid, mga minamahal. At ang kayamanan na nawala sa kanya ay dinoble ng Diyos. Amen. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, mahalaga ang katangian ni Job na maging katangian din ng mga tatay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, nasa atin po yan. Kung gusto natin na maging katulad ni Job, sundin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung ano ang nakasaad sa kasulatan patungkol sa mga katangian. Mayroon si Job. Maging mabuti tayong tao. Magkaroon tayo ng malinis na pamumuhay. Magkaroon tayo ng ganap na pagkatakot sa Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pagpapalain ng Diyos ang iyong mga anak. Ang iyong buong pamilya. Hallelujah. Tayo po ay tumayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tatawagan ko po yung ating mga tatay. Panalangin natin. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po. Mga tatay, ilan lang naman tayo dito ngayon, no? Pag-pray natin yung mga tatay natin. Atin pong awitin ay isang awit. Praise God. Hallelujah. Meron pang gusto maging tatay. Hallelujah. Yan. Praise the Lord. Sige po, awitin natin ng awit. At pagmasdan natin ang ating mga tatay. Para sa tingin natin ay, no, ay malakas pa ang tatay ko. Kayang-kaya pa. Nalikhain mo, Diyos, para sa
pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, hallelujah, tatawagan ko si pastora na pag-pray kami mga tatay. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko Hallelujah, Jesus. pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo. Walang alinlangan. Glory, glory to God. Isang puso'y tinitibok Na ika'y parangalan. handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang, Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hiniling ko yung mga nasa upuan, atin pong iunat ang ating mga kamay sa ating pong mga katatayan ngayon pong umaga. At sama-sama natin Glory, silang glory to panalangin Jesus. at itaas sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, glory, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Banal at makapangyarihan po naming Diyos, ngayon pong umaga, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil mayroon po kami mga magigiting at mga dakilang tatay na kung saan o Diyos ay patuloy na nagbibigay, Panginoon, Yes, Lord. ng Hallelujah, gabay Jesus. sa bawat tahanan. Lord, bilang mga haligi ng tahanan dakilang Diyos, tunay nga po, Panginoon, na napakalaki ng kanilang responsibilidad sa bawat tahanan na mayroon po ang bawat isa po sa amin. Panginoon, ngayong umaga, dakilang Diyos, totoo ang amin pong napakinggan mula sa iyong mga salita. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ngayong umaga, ito rin dakilang Diyos ang amin pong makita sa amin pong mga katatayan. Magkaroon, Panginoon, sila ng banal na pagkatakot sa inyo. Maging mabuting tao po sila, Hallelujah. Panginoon. Loving And Lord, patuloy na maging malinis ang kanila pong pamumuhay sa iyong harapan. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga po, dakilang Diyos na bilang mga mananampalataya, bilang mga katatayan, O Diyos, nawa, Panginoon, patuloy na samahan mo sila, araw-araw na sila ay nabubuhay. Lord, Yes, hindi O po God. namin, Panginoon, nakikita ang kanilang mga ginagawa. Subalit ikaw, O Diyos, ang higit na nakakakita ng bawat buhay Yes, po Lord. nila. Hallelujah. Kung ano ang kalagayan mayroon sila sa inyo, Oh, dakilang glory, Diyos. glory to Jesus. Lord, patuloy na samahan mo sila. Patuloy, Panginoon, na abutin mo ang kanilang kalagayan. Panginoon, nararamdaman mo ang kanilang nararamdaman. Lord, nais nila, dakilang Diyos, na magkaroon sila ng
pamilya, Panginoon, nakalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, nawa, dakilang Diyos, patuloy na samahan mo po sila. Patuloy na iangat mo ang kanilang spiritual na Hallelujah, kalagayan. Jesus. Amen. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya, Hallelujah. dakilang Diyos. Oh, Patuloy sila, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Lord, salamat, Panginoon, sa time na sila, dakilang Diyos, ay nagtatrabaho araw-araw. Panginoon, palakasin mo ang kanilang lupang Hallelujah. katawan. Dagdagan mo, dakilang Diyos, ang lakas na kailangan Yes, nila Jesus. araw-araw. Hallelujah. Panginoon, salamat, Oh, dakilang Diyos. glory to Napakabuti God. mo sa bawat isa po sa kanila. Panginoon, ilayo sila sa anumang mga karamdaman, dakilang Diyos. Samahan sila ng iyong kapangyarihan araw-araw, dakilang Hallelujah. Diyos, sa kanilang pagtatrabaho. Yes, Jesus. Araw-araw na sila, Panginoon, ay umalis sa kanilang mga tahanan upang maghanap buhay, Panginoon. Lord, bakuran mo sila ng iyong kapangyarihan at balutan ng iyong banal na dugo. Panginoon, sa Hallelujah, inyo po Jesus. namin sila ipinagkakatiwala. Totoo, dakilang Diyos, na hindi, Panginoon, ikaw natatapos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Baguhin mo sila, Hallelujah, dakilang Jesus. Diyos, Thank you, araw-araw. At patuloy, Panginoon, you, na maging Jesus. kalugod-lugod sa iyong Yes, oh God. Salamat, Hallelujah. Panginoon, ngayong umaga. Thank you, Jesus. Patuloy, dakilang Diyos, na magdala sila ng magandang buhay, Panginoon, para sa kanilang pamilya, dakilang Diyos. Para sa pamilya ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mayroong magandang plano sa mga Hallelujah. katatayan po namin sa iglesyang ito. Patuloy na magamit mo sila, Panginoon, sa iyong mga gawain. Dakilang Diyos, patuloy na ang mga salita mo ay maging gabay at inspirasyon po nila sa araw-araw na sila ay nabubuhay. Maglingkod sila sa inyo na may katapatan at buong pagkatakot, Panginoon, sa iyo, dakilang Diyos. Lord, inaalala po namin maging ang mga ibang tatay na hindi po Hallelujah. namin kasama sa araw na ito. Saan man po sila naroon, dakilang Diyos, patuloy na magpaalala po sa Glory, kanila. glory to Ikaw, Jesus. Panginoon, at tunay nga po, dakilang Ama, na ikaw ay Diyos na hindi marunong sumira sa iyong mga pangako. Lord, ikaw ang Diyos na nangako sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Panginoon, nawa dakilang Diyos, patuloy na magbigay ka, Panginoon, ng pagkakataon sa ibang mga tatay po namin. Muli po namin sila mang makasama sa paglilingkod po sa inyo. Lord, hindi ka patapos sa kanila, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, mayroon kang ginagawa sa kanilang mga buhay, sa mga sandali pong ito. Iparamdam mo sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, Panginoon. And Lord, bumalik sila, dakilang Diyos, sa paglilingkod po sa inyo. Salamat, Ama, ngayong umaga. Hallelujah. Dinideklara po namin ang tagumpay, Panginoon, para sa aming katatayan sa mga oras at sa mga sandali pong ito. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Happy Father's Day. Happy God Father's bless. Day po. Glory, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Praise the Lord. Sige po. Tayo po lahat ay tumayo. Glory, glory to God. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po. Maging sa mga kapatiran namin, nakasama namin ngayong umaga na wala dito ang kanilang mga asawa, tatay, ng kanilang pamilya. Patuloy namin, Panginoon, itinataas ang kanilang buhay. Lord, salamat po. Ano man ang ginagawa ng kanilang mga tatay sa kanilang tahanan, patuloy, Panginoon, na dalangin namin. Ikaw po ang siya mag-ingat sa kanila at magpala sa kanilang mga ginagawa. Tulungan mo po sila, Panginoon, na ikaw din ang maging priority nila, dakilang Diyos. Papasalamatan, maparangalan kanila. Kaya nga po, Panginoon, salamat. I-bless mo ang kanilang pamilya at patuloy na samahan, magbigay ng tagumpay at magandang bukas para sa kanilang buong sambahayan. Ingatan mo kami, Panginoon, ngayong umaga at pagpalain ang lahat ng kayong mga gagawin. Samahan mo ang bawat pamilya at patuloy, Panginoon, na
ikaw po ang siyang patuloy na maghari sa kanilang buong sambahayan. Magkaroon ng kapayapaan, ganap na pagmamahalan sa buong pamilya at sambahayan. At ikaw lagi ang Diyos na napaparangalan sa kanilang buhay. Sa iyo ang papurit karangalan, sa tanging pangalan lamang na Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen! God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo ng Diyos. Amen.